Kabanata 1 ang gabi sa massage clinic ay nababalot ng isang hindi karaniwang bigat. Tila ang hangin ay naging malapot at mahirap lang hapin. Mag-isang nag-aayos ng mga papeles si Dindin sa reception area. Bilang isang sighted na receptionist, siya ang naghahari-harian sa klinika. Siya ang utak sa likod ng pagkakampi-kampi ng mga empleyado laban kay Lawrence. Hindi matanggap ni Dindin na isang bulag ang naging assistant manager nila. Kahit pa alam niyang si Lawrence ay isang dating doktor na may malalim na kaalaman sa medisina at teknolohiya. Nagsimula ang lahat nang sitahin siya ni Lawrence dahil sa malupit niyang pagtrato sa mga baguhang blind therapists. Ngunit ang mas nagpaalab sa galit ni Dindin ay nang matuklasan ni Lawrence sa pamamagitan ng screen reading software ang kanyang mga pandaraya sa sales report sa computer ng klinika. Mula noon, ginawa niyang impyerno ang buhay ni Lawrence sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at manipulasyon. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa klinika. Ang tanging natirang liwanag ay ang asul na sinag mula sa monitor ng computer na nasa harap ni Dindin. Isang nakakangilong tunog ng static ang lumabas mula sa mga speaker. Unti-unting nabubuo bilang isang boses na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Dindin, binura mo ba ang mga ebidensya sa report? O binura mo na ang sarili mong konsensya? Napatalong si Dindin sa takot. Sino yan? Lawrence? Imposible. Patay ka na. Nagpakamatay ka na. Ang katawan ay namamatay, Dindin. Ngunit ang pot ay nananatili. Ang boses ay tila nanggagaling na sa loob mismo ng kanyang ulo. Dahan-dahang tumingin si Dindin sa monitor. Ang screen na dati ay nagpapakita ng Excel sheet ay napuno ng imahe ng isang madilim na hallway. Mula sa dulo nito, isang figura ang gumagapang ng pabaliktad. Ang mga buto ay tumutunog na parang nababali, isang tunog na nakakapanghilakbot. Ang muka ni Lawrence ay lumitaw sa screen. Ang kanyang mga mata ay purong puti at ang kanyang leeg ay may malalim na hiwa na patuloy na bumubuga ng itim na dugo. Patawad, Lawrence. Hindi ko sinasadya. Maawa ka. Pagsusumamo ni Dindin habang pilit na tumatakbo patungo sa pinto. Ngunit ang sahig ay tila naging malambot at malagkit na putik. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Sa paghugot niya nito, ang screen ay nagpakita ng sarili niyang muka sa kamera. Ngunit sa likuran niya ay nakatayo na ang duguan at nanginginig na anyo ni Lawrence. Ramdam ni Dindin ang malamig na hininga sa kanyang batok. Gusto mong makakita ng milagro, Dindin? Bulong ni Lawrence sa kanyang tainga. Dahil ang mga mata mong nakakakita ay ginamit mo lang para mandaya at manakit. Isang nagyayalong kamay ang humawak sa buhok ni Dindin at marahas na isinubsob ang kanyang muka sa monitor ng computer. Ang salamin ng monitor ay nabasag at ang mga matatalim na bubog ay bumaon sa kanyang mga pisngi at noo. Sa bawat pagsigaw ni Dindin, ang dugong lumalabas sa kanyang mga sugat ay tila hinihigop ng computer. Isang mahaba at duguang daliri ang pilit na pumasok sa kanyang mga mata. Huwag! Lawrence, pakiusap! Tili ni Dindin, ngunit ang bawat pagmamakaawa niya ay sinasagot lamang ng tunog ng static at ang nakakangilong lagutok ng mga buto ni Lawrence. Sa huling sandali, naramdaman ni Dindin ang pagbaon ng isang scalpel sa kanyang dibdib, diretso sa kanyang puso, ang parehong paraan ng pagpapakamatay ni Lawrence. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalala ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding kumbulsyon, habang ang kanyang paningin ay unti-unting naglalaho hanggang sa maging kasing dilim na ito ng mundo ni Lawrence. Kinabukasan, natagpuan si Dindin sa reception desk. Ang kanyang mga mata ay wala na sa loob ng kanyang bunggo, at ang kanyang bibig ay puno ng mga keyboard keys na tila pilit na ipinakain sa kanya. Sa monitor ng computer, nakasulat ang isang huling mensahe na tila tinitigan ng isang taong hindi nakakakita. Ang sales report ay balanse na sa dugo mo.